ang nakakatakot pa nito, baka maging subject of yung pangungutya. Yan, so, subject ng pangungutya. Itong, syempre, alam ng mga tao na nakasuot ng diapers ang ating traffic constable. Siguro, mas maganda, bigyan na lang sana ng pass, itong mga, or special pass, itong ating constables para hindi na nila kailangan pang pumila doon sa mahabang pila sa mga portalets. Agad ay makapag-CR na sila kung kinakailangan. Alam mo, Vips, ang isa pa sa malungkot nito, pati raw yung mga media na magko-cover. Ayan, ready na kayo, ha? Ready kayo, Wilson, Greg, Anthony, Benny, Floyd, kayo dyan. Joel, kayong mga co-cover, baka, ewan ko kung pati babae na magko-cover, bibigyan din ng diaper. Boy George, okay, pupunta ka sa coverage, bibigyan ka rin ng diaper. Wow! Kasi ngayon pa lamang, ito si Senior Emil, handa nang pumunta ron. Ito sanay sa diaper ito Okay, but anyway, ayan, si Boyet, sanay din sa diaper yan. But anyway, ngayong araw nito, Vips, mamayang 1 o'clock, ihahatid ang mahal na poong Nazareno sa Quirino Grandstand. Yan ang sinasabing translasyon. At para magkaroon ng sapat na panahon ang ating mga devotees, ang ating mga mananampalataya, na magkaroon sila ng mas malawak na ikangay oportunidad para magdasal, manalangin, pumahid sa Nazareno. Hanggang bukas yan. May overnight vigil pa, may mas nakasama before na sa kaarawan ng piyesta, ipoprosesyon niya pabalik ng Quiapo. Oo. Paalala lang din sa ating mga deboto, di ba kasi normally 6 a.m. yung Mass right before the procession. Pero sa taon pong ito, ang Holy Mass po, ang Holy Eucharistic Mass ay gaganapin po ng 12 midnight po dyan sa Luneta Grandstand para daw po ito mabigyan ng pagkakataon ng ating mga deboto at ang ating mga kababayan na maging solemn ang Mass, na makapag-celebrate sila ng Mass solemnly. Okay. At humanda na tayo kung sakali man na talagang itutuloy ni Chairman Francis Tolentino na pagsuotin ng diaper ang ating mga traffic enforcer. Wag muna nating kutyain naman. Hayaan na lang natin. May sariling rason siya. Meron siyang sariling lohika kung bakit diaper ang pinasusuot niya sa mga traffic enforcer sa panahong ito ng okasyon ng kapistahan ng mahal na Nazareno. 10 minuto, 20 segundo makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, puntahan muna natin ang ating kasamang si Zarina Luzwegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat, Francis and Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-8 ng Enero sa taong 2015. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, syempre good news muna tayo kaagad dahil makakaasa mga customer ng Meralco ng bawas singin sa kanilang bill ngayong Enero. 19 na sentimo ang ibabawas sa bawat kilowatt-hour na konsumo. Katumbas ito ng 38 pisong tapyas sa bawat 200 kilowatt na konsumo sa isang buwan. Ayon sa Meralco, bunsod dito ng mababang presyo ng langis na siyang nagpababa ng generation charge ng mga planta at distribution utilities. Samantala, posible naman pong magpatupad ng panibagong rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaasahang nasa piso ang posibleng i-rollback sa presyo ng gasolina at halos 90 centavos naman po ang diesel. Ang rollback na ito ay bunsod pa rin ng mababang demand sa produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kasabay naman po ng paghahanda para sa kapistahan ng Poong Nazareno ay mahigit 400 grupo ang nagparada ng kanya-kanya nilang replika ng itim na Nazareno kahapon. Ang resulta nito, mas mabigat na trapiko sa mga ruta ng prosesyon. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Siksikan at mabigat na daloy ng trapiko ang hatid ng mahigit 400 grupo na sumali sa prosesyon ng mga replika ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Kaya naman ang 2 taong grupong namasanta o nagkaisang mamamasa ng Santa Barbara Gulod mula sa Novaliches, Quezon City, 1:30 a.m. pa lamang ay nasa Plaza Miranda na. Mas maganda na rin yung ikangang maaga at maagang makukuha yung yung hinihiling mo kasi mahuli ka.
mas maganda na yung una ka talaga. Mula sa Plaza Miranda, ipinarada ang mga replika sa kahabaan ng Quezon Boulevard, Recto, Loyola, Bilibid Viejo, Mendoza, Gonzalo, De Guzman at Hidalgo. Dahil dito, hindi naiwasang magsikip ang kalsada at maantala ang biyahe ng mga biyahero papunta at palabas ng Maynila. Ayon kay Police Senior Inspector Romel Anicete, Commander ng Plaza Miranda Station, posibleng magtagal ang prosesyon hanggang alas 7 ng gabi o higit pa. With regards to traffic, yung pagsara nung traffic natin to southbound ng Quezon Boulevard, ang mag-a-advise nito is Traffic Bureau natin. Although may advice na yan, alam ko may advice na siya a day before. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Ganap ngayong araw ay nag-umpisa na po ang tradisyonal na pahalik sa Itim na Nazareno isang araw bago ang kapistahan nito. Pasado alas 4 kanina madaling araw nang maihatid ang Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand, hudyat po ng pag-uumpisa ng pahalik. Araw pa lamang ng Miyerkules ay dagsa ng mga deboto na Nazareno sa Quirino Grandstand na ngayon po ay umabot na sa hanggang Katigbak o Katigbak Drive. Inaasahan na madaragdagan pa ang bilang ng mga debotong pupunta para sa pahalik. Ipinagbabawal na po ni Police Senior Inspector Romel Anicete, Commander ng Plaza Miranda Station, ang pagbebenta ng mga pagkain naka-barbecue stick sa mga ruta ng traslasyon ng Itim na Nazareno. Ayon po sa hepe, karaniwang sanhi ng mga aksidente ng mga deboto ang mga itinapong barbecue stick sa kanilang dinadaanan. Samantalang mariin namang iginiit ni Anicete na bawal magbenta ang ambulant vendor sa Plaza Miranda, lalo na ngayong pista ng poong Itim na Nazareno. Ang gagawin namin dyan, huhulihin namin sila. Take the risk sila. Kumatalikod kami, nakapaglatag sila, dumating kami, huli sila. At ang pinakamagandang gawin ko dyan, kaysa i-stock ko sila, i-donate ko yan sa DSWD. Sa iba pang balita, tiniyak po ng Malacanang na walang direktang banta sa pagbisita sa bansa ni Pope Francis. Magkagayunman, puspusan pa rin ang paghahanda ng bansa sa mahalagang pagdalaw ng Santo Papa sa Catholic Faithful. Sa harap po ng preparasyon, isa sa mga leader ng Abu Sayyaf ang naaresto ng otoridad. Samantala, wala pang natatanggap na listahan ng Office of the President sa mga pagkakalooban ng Executive Clemency ng Pangulo. Pinabulaanan rin ng palasyo na itataon ang pagkakaloob ng Executive Clemency sa pagdalaw ng Santo Papa. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hinihintay pa nilang listahan na isusumite ng Department of Justice. This is going to be an exciting time for the country, especially for the Catholic faithful. In order for this to be successful, we certainly need the cooperation of each and every individual who will be attending. It's something that the details will be provided for at a subsequent date. I would not be in the position to give you the details of the security preparations with respect to the Pope, and also, more importantly, with respect to the millions of Catholic faithful who are attending. My understanding also is that there are a number of non-Catholic who are also just as eager to attend and grace some of the events of the Pope. At yan po, mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. 16 minutos, 17 segundos makalipas ang alas 6 at Bibs, buksan mo muna yung aparador ng ating message center, please. Yes, nag-text sa atin, maayong aga sa lahat dyan sa studio. Babati lang ako sa aking tiyo, Amador Enayo, dyan sa Cotabato City. Babati galing kay Nabe Enayo ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Good day po, Sir Francis. Tanong ko lang po, kasali po ba ang Southern Leyte sa walang pasok ngayon pagdating ng Santo Papa? Maraming salamat po. Mia po ito ng Southern Leyte. Ang alam natin dito, pagdating ng Pope on the January 15, 16, ang holiday lang dito sa Metro Manila at 19. Ang departure day ng Santo Papa
So, sa Southern Leyte, hindi natin alam, no? Depende na lang sa local government yan. But I understand, Sabado ang punta ng Pope sa Tacloban, Leyte. That's right. Good day, M. Mabuhay ang Radyo Vision 2015. Nanonood po kami dito sa BF Resort, Las Piñas City. Pakibati naman po mga kababayan ko dyan sa Bislig City, Surigao del Sur, Ondoy Lido ng Las Piñas City. Maraming salamat po. Happy birthday sa pinakamakulit na bata ng Libis, Rayoma Mandilay from Mama Jing ng Caloocan City. Okay, so meron pa rin tayong isang text dito. So pag nakakita tayo ng MMDA Constable na medyo kinikilig habang nagdadirect ng traffic, ibig sabihin, jumijingle yon. He, 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 he. Ay, walang kaduda-duda yon. Walang kaduda-duda na siya, may ginagawang milagro. Okay, samantala, meron pa rin isang text dito. Nako, pag daw nangyari ito, maganda, maganda daw ang diaper, magiging amoy mapanghi ang ating paligid. Mula kay Ka Wilson ng Binondo. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa unang bulusok ng ating provincial roundup. Mula sa radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Vivian at Francis, masayang sinabi ni Department of Tourism o DOT Assistant Secretary for Mindanao, Art Boncato, na puspusan ang kanilang gagawing promosyon para mas lalo pang dayuhin ng mga turista mula sa loob at labas ng bansa ang iba't ibang tourist destinations sa Pilipinas bilang pagpapatupad sa Visit Philippines 2015. Target niya ng pamahalaan na makakalap na mahigit kumulang sa 10 o 2 milyon hanggang 6 na milyong mga turista bago pa matapos ang 2016 para na rin mas lalo pang umangat ang ekonomiya ng bawat bayan na may mga tourist destinations. Sa Mindanao lamang, anya ay napakarami ng mga tourist spots dito, lalo na ang Davao region sa ngayon na may ipinagmamalaking island to highlands destinations tulad ng Samal Islands na napakarami ng mga white sand beach resorts. At pagdating sa mountain resort ay nariyan anya na abutan na ang Mount Apo na pinakamataas na peak sa buong bansa at ang Philippine Eagle na dito lamang makikita ang pinakamalaking agila sa buong mundo. Habang ang iba't ibang tourist destinations din ang Davao Oriental ang kanilang kabubukas sa Sunrise Beach matapos na ito tinamaan ng Bagyong Pablo at Subangan Museum, ang Mount Hamiguitan Wildlife Sanctuary Heritage na kinilala ng UNESCO, Pusan Point at ang 100 Falls ng Aliwagwag Falls na sinira noon ng Bagyong Pablo na ngayon ay isa ng tourist spots muli sa bayan ng Davao Oriental. Ipinagmayabang din ng Bongcato ang mga souvenirs na gawang Pinoy mula sa iba't ibang probinsya ng Mindanao na kanya ring iniikot na mga lugar. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alinio. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Nariyan ang ating kasamang si Charity Frianeza. Charity na Imbaga Bigat, konektado ka. Sa Imbaga Bigat, Miss Vivian and kasama ng Francis, mahigit 1,000 pulis mula sa Rio 1 ang inaasahang tutulong sa pagtiyak ng seguridad ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa bansa sa Enero 15 hanggang 19 ng taong kasalukuyan. Ito ang ipinabatid ni Police Senior Superintendent Rodi Saltat, Chief ng Police Community Relations Division ng Police Regional Office 1 sa panayam ng Radyo ng Bayan. Ayon kay Saltat, karamihan sa mga ito ay mula sa Regional Public Safety Battalion at mga sumailalim na sa kasanayan sa tamang pamamahala o pagkontrol sa maraming tao. Tiniyak na opisyal ng mga kapulisan mula sa Reyon 1 ay handang-handa na sa anumang serbisyo na kanilang may bibigay sa pagdating ng mahal na Santo Papa sa bansa, lalo't higit na inaasahan ang bilyong populasyon sa naturang mahalagang kaganapan sa Pilipinas. Kasabay pa nito, ang maraming mga kababayan natin ang nais masilayan o makita ng Santo Papa at ang pagiging malapit ni Pope Francis sa mga tao. Mapalad din umano na may tuturing ang sinumang pulis na may papadala sa nasabing pagdating ng Santo Papa na pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika dahil anya makita lamang siya ay mababasbasan na sila at tila ang pakiramdam umano ay mawawala na ang kanilang mga problema sa buhay. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez sa Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag.
Ang Department of Social Welfare and Development Region 7 ay nakapagbigay na ng halos 4 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga lokal na pamalaan ng lalawigan ng Cebu at Bohol na apektado sa bagyong Sinyang. Ayon kay DSWD Assistant Regional Director Shalane Marie Lucero, na umaabot sa 1.1 milyong pisong halaga ng tulong ang naibigay sa mga bayan ng Barili, Dumanhog at Alcantara sa katimugang bahagi ng Cebu, habang aabot sa 2.7 milyong piso naman sa mga LGUs sa lalawigan ng Bohol. Samantala, opisyal nang binuksan ang aktibidad para sa kapistahan ni Senior Santo Niño kaninang madaling araw sa pamamagitan ng isang novena sa Basilica del Santo Niño at Penitential Walk with Jesus na ayon sa pantaya ng kapulisan ng lungsod, aabot sa 100,000 mga debotos ang sumama sa nasabing prosesyon. Hudyat na rin ito para sa selebrasyon ng Sinulog Festival 2015 dito sa lungsod ng Cebu sa Enero 18, habang isang novena naman ang isasagawa para sa posibilidad na bibisita ang Santo Papa dito sa Cebu. Para sa Radyo Vision, Annabella Grosas ng DYMR Cebu, Media ng Bayan, Sid Senior. Thank you very much, Annabella Grosas, sa ating provincial roundup na gatid sa ating orasan. 23 minutos na at 38 segundos. Makalipas ang alas 6, Babes. Yes. Alam mo, sa susunod na Thursday pala, narito na ang Papa. Oo, inaasahan po mga kaibigan Yan. na darating po ang ating mahal na Santo Papa. Iyan po ay sa Thursday, January 15th, at ngayon pa lang sinisiguro na ng ating iba't ibang government agencies na talaga naman pinaghahandaan na nila ito. Ito ang MMDA, itong pagbibigay ng diaper sa kanilang constables, part ng paghahanda nila para sa papal visit on 2015. So kapag nag-work itong ganitong measure bukas, posibleng gamitin ulit po ito sa 2015, sa January 15. Oo, wag lang yung ginamit na gagamitin ulit. Okay, samantala, Babes. Yes, basahin muna natin yung Quiapo route, Fiesta route ng Quirino Grandstand to Quiapo. Mula po yan sa Katig Back Drive, Ayan, through Burgos, left Taft Avenue, through Jones Bridge, right po sa Escolta Street, pero magkakaroon ng pagbabago. I-update natin sila maya-maya, Babes, okay? Sige, puntahan muna natin ating kasamang si Julius de Samburon para sa pinakahuling lagay ng ating mga lansangan sa Metro Manila. Julius, magandang umaga. Good morning. Good morning sa inyo, Francis and Vivienne. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong po, syempre, ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng C3A Bonifacio sa mga oras po ito. Sa may bahagi po ng southbound lane, patungo po yan sa may era po ng lungsod ng Maynila. Kasalukuyan po nakahimpil yan dahil po sa ipinapatupad ang stop and go signal. Yan po yung mga sasakyan na galing sa may bahagi po ng North Luzon Expressway at ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon. At syempre yung mga galing naman po sa sasakyan ng lungsod ng Maynila, approaching po sa may bahagi ng NLEX ay nagiging green and going. Para po sa mga motorista, gayon din po ito po mga galing ng 5th Avenue sa lungsod ng Caloocan, at kung kayo po ay patungo ng Quezon Avenue, Araneta. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Pituazo, lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong itong tayo sumasahing papawid sa radyo at telebisyon, ay hindi na po biro ang nararanasang build-up sa may bahagi po ng southbound lane patungo po sa may area ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Asahan nyo na po ang talagang moderate to heavy traffic situation natin hanggang sa mga oras ito na nagsisimula na nga po ang rush hour. Samantala, nananatiling maluwag ang northbound lane pabalik ng area ng North EDSA at ng Muñoz, maging po ng Service Road papasok ng Araneta Center sa Cubao. Lipat na po tayo ngayon sa may bahagi ng area ng Katipunan na Berkeley. Sa mga oras pong ito, yung mga sasakyan pong nakahimpil dyan ay yan po yung mga sasakyan na dahil po sa pinapatupad na stop and go signal, approaching po sa may bahagi ng southbound lane. Pero once na nag-go po yan ay magiging passable at ganun going sa mga motorista hanggang sa mga sandali pong ito. Yan po yung bahagi po ng northbound at southbound lane kung kayo man po ay galing ng C5 at kung kayo ay tutungo ng area ng Tandansora sa lungsod ng Quezon.
Panghuli na lamang natin itong area ng sa may bahagi po ng lungsod ng Maynila sa Quirino Grandstand, nananatili pong maluwag. Wala pa nga halos nagdaraan na mga motorista natin. Yan po yung mga tutungo sa may area po ng mismong grandstand kung saan nga po inaasahan na dadalhin nga po itong poon ng itim na Nazareno. Lalo na po yung mga bahagi po ng southbound lane na patungo naman po sa may area ng Coastal Road at pati yung mga pabalik sa may area ng Intramuros, lungsod ng Maynila, kung saan yung mga estudyante natin ay inaasahan nga natin na papasok ngayong umaga. Eto, Vivian at Francis, maihabol ko na lamang din, kahapon na nakapanayam natin yung grupo ng mga trappers at sinasabi nga nila na kaisa sila ng pamahalaan para ma-resolve itong port congestion natin at talagang mabawasan na nga yung mabigat na daloy na sasakyan natin dito po sa Metro Manila. Pero kanila nga pong tinitiyak na hindi po ang mga truck ang siyang nagiging dahilan para na rin po magbigat na rin po yung daloy ng ating mga sasakyan, lalo na po dyan sa may patungo po ng area ng pier. At sila din po mismo, sila ay nagsabi na nagiging abala din sa kanila ang mabigat na traffic para po makapaglabas ng kanilang mga kargamento mula sa mga pier, lalo na dyan sa lungsod ng Maynila. Yan muna ating pag-uulat para sa Radyo Vision. Ako po yung lingkod, Julius Disamburon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamburon. Samantala, sa oras sa 28 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon mula sa ating kasamang si Jessie Basco. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo dyan, Vivian, at magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, unahin po muna natin ang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, kung makikita po natin, medyo malinis po ang Pacific Ocean. Ibig sabihin, wala po tayo masyadong binabantayan. Pero bukod po dyan, ay meron po dito nga cloud cluster. Bagamat malayo po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, patuloy po natin babantayan yan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon, good weather condition po tayo sa buong bansa dahil wala pong kahit anong weather disturbance na nakikita sa labas ng ating boundary. At sa ating forecast para ngayong araw ng Huwebes, patuloy po ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa may Luzon area. Dito naman po sa may Mindanao, meron po dito nga wind convergence kung saan nagsasalubong nga po ang dalawang klase ng hangin. Una dyan ay ang northeast monsoon o hanging amihan at ganoon din po yung wind system mula dito sa may silangan. At yan po ay nagdudulot ng maulap na kalangitan, ganoon din po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. So para po sa ating forecast, ang Caraga kasama ang Davao Region at ganoon din po ang hilagang bahagi pa ng Mindanao, makakaranas nga po kayo na may hina hanggang sa tamtamang pag-ulan, dala po yan ng wind convergence. Dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan po natin ang fair weather condition pero makakaranas pa rin tayo ng mga pulu-pulong may hinang pag-ulan. Dito po sa may Visayas area, asahan naman po natin ang good weather conditions sa mga susunod na oras pero hindi po inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkilat-pagkulogan lalo na sa hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Kaya sa mga kababayan po natin na lalabas ng kanilang mga tahanan, huwag na lamang pong kalilimutan ang pagdadala ng payong. At sa mga kababayan naman po natin naghahanda na para sa pista ng Nazareno, narito po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Simula po mamaya o kanina nga alas 5 hanggang alas 5 ng hapon, asahan po natin na magpapatuloy nga itong fair weather condition. Kung magkakaroon man ng mga pag-ulan, ito po ay may hina lamang at yan po ay sanhi ng hanging amihan. At ngayong araw, ang agwat po ng temperatura para po sa Quiapo, Manila, yan ay nasa pagitan ng 20 to 29 degrees Celsius. At ito naman po yung magiging weather outlook natin para sa pista ng Nazareno. Bukas po yan, araw ng Biyernes. Ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza ay magpapatuloy po yung good weather condition. Ibig sabihin, makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon sa umaga at tanghali. Pero posible pa rin tayo makaranas ng mga mahihinang pag-ulan dala nga po yan ng hanging amihan. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DWST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Balik sa iyo, BK. Maraming salamat, Jessie Basco. 31 minutos na, 51 segundos makalipas ang alas 6. At sa puntong ito, binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition. Pero bago ang lahat,
Paraanin na lang natin itong ilang mga komento pa. Good AM, gandang Vivian at gwapitong Kuya Francis. Thank you, thank you. Dapat sana hindi isinapubliko ang pagpapasuot ng diaper sa mga traffic constable. Aani lang yan ang batikos ng mamamayan. Salamat po, Junjun Kalong ng Barangay Ravis, Vilmas Kitchen sa Calbayog City. Konektado ka. Okay, thank you very much. Good AM, Ka Francis at gandang Vivian. Ako ay isa lamang sa inyong milyon-milyong tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Ako nga pala si Dorsey ng Libis, Talisay, Caloocan City. Nais ko lang pong batiin ang mga kaibigan ko na halos araw-araw na kumakain dyan sa karinderya ni Marieta Perez, kay Kumaring Jenny, ang kanyang anak na si Shelo, batang masipag, mag-aral at ang asawa ni Mayor Buboy Perez. Maraming salamat po. Good morning, Ms. Vivian at KFC. Sana po maging payapa ng ating bansa at walang corruption. Sana din po ay magkaroon ng pagkakaunawaan ng lahat. Good morning and have a nice day mula kay Claudia Porcia ng Valenzuela City. Good AM po, pakibati naman sa pinsan ko, si Kiko sa Carigara, Leyte ng happy birthday. Maraming salamat po mula kay Rocky. And good morning, Poging Sir Francis. Thank you. Ma'am Vivian. Thank you. Grateful ko lang po sa mga office mates ko sa City Assessor's Office Records Management Division, kay Delma Bajing, Miriam Cathy at Titing. Greetings coming from Roger Gundaya Mata, Santiago, Gihingoog City. Okay, tuloy-tuloy tayo. Paranin natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Mga kaibigan, sa ikalawang provincial roundup, unahin natin ang ating Radyo ng Bayan Batanes with SP Argonza. SP, good morning, konektado ka. Maulan at malamig na umaga mula sa Batanes. Ang proyekto ng Batanes Electric Cooperative at National Electrification Administration sa tulong ni DBM Secretary Florencio Butsabad na underground project o pagbabaon sa lupa ng overhead electric power lines ay nasa 59% na ang natapos as of December 2014. Layunin ng proyekto na mabawasan ang power interruption sa southern municipalities ng Batan Island dahil sa line fault, sanhi ng malakas na hangin, sea breeze at iba pang sama ng panahon na nakakapagpaiksi ng taon na maayos ang linya na nagdudulot ng madaling pagkalawang at pagkasira. Ang nabanggit na proyekto ay may kabuang halaga na 141,613,000. Sinimula noong June 6, 2013 ang negosasyon na inasahang matapos noong 2014 o sa loob sana ng 365 days ang proyekto, subalit dahil sa hirap ng pagbiyahe ng mga materyales at iba pang mga kakailanganin sa proyekto at sa pagdating dahil na rin sa kalagayan ng karagatan at madalas na sama ng panahon ang nagpabagal sa proyekto. Sa pinakahuling update ng Batanelco nitong December 2014, 59% total accomplishment on delivery, supply and cable laying na at sa 34.5 kilometers na ibabaon, may kabuang 5.7 kilometers na ang naibaon sa linya at inaasahan matatapos ang underground project ngayong 2015. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng BWBP Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SP Argonza. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Nariyan ang ating kasamang si LC Molina. LC, buenos dias. Konektado ka. Dias Francis, también contigo Vivian. 8 kababaihan na pinaniwala ang mga biktima ng human trafficking ang na-rescue ng kapulisan sa isang safe house dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa City Police Office Special Investigation Section na pinamumunuan ni Superintendent Felix Martinez, ang ibang mga biktima na babae ay nakatakdasan ng ipadala sa Malaysia through Southern Backdoor at ang iba ay pinangakuan bigyan ng disenteng trabaho dito sa lungsod. 4 sa suspected traffickers ang nadakip ng pulis na sinasabing modus operandi nitong mag-recruit ng mga babae sa probinsya ang nakapiit sa kasalukuyan. Ang mga na-rescue na babae, edad 15 pataas, ay mula sa probinsya ng Bukidnon at Cagayan de Oro.
Kasalukuyan nasa pangangasiwa ng Department of Social Welfare and Development ang mga kababaihan bago ito pauwiin sa kani-kanilang mga probinsya. Mula sa Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, LC Molina. At puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Tuguegarao, lalawigan ng Cagayan with Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat kakabsat. Konektado ka. Bagabigat kasamang Francis, handa-handa na ang Cagayan Economic Zone Authority o CEZA para sa pag-host nito sa gaganaping International Kiteboarding and Windsurfing Competition ngayong Sabado sa tinaguriang Boracay of the North, ang Angi Beach, Santa Ana, Cagayan. Sinabi ni Charlotte Collado ng CEZA ng hosting ng Cagayan sa international event na ito ay sa pamamagitan ng binuong Cagayan Grand Adventure and Leisure Club na layuning gawing water sports capital ang Angi Beach. Ayon naman kay Philippine Kiteboarding Association President Jay Ortiz, namangha sila sa ganda ng Angi Beach nang una nila itong makita, kung kaya't mula ngayon ay isasama na nila ang Cagayan sa kanilang tour bukod sa Boracay, Puerto Princesa at Camarines Tour. Samantala, mahigit 50 local and foreign contestants sa makikibahagi sa international kiteboarding na ito na isa ring popular water sport activity sa mga Asian at European countries. Inasahang makapanghikayat na naman ng mga lokal at dayuhang turista ang nasabing mga aktibidad sa Angi Beach, Santa Ana, Cagayan, na isa sa mga lugar na pinagdausan ng 2 episodes ng American Survivor noong nakarang taon. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos, Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Cagayan. At sa oras na 40 minutos, sa 6 segundos makalipas ang alas 6, Bebs, narito na ang ating special guest at featured agency for today sa araw na ito ng Huwebes. So, do the honor, ipakilala mo na, Bebs. Yes, mga kaibigan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang head ng Public Attorney's Office, si Attorney Persida Rueda Acosta. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po at kami po ay napasyalan nyo para ika nga'y makapagbigay pa tayo ng ilang mga karagdagang paunawa sa ating mga kababayan, partikular ang mga napakarami nating umaasa sa tulong legal at sa iba pang tulong na nagmumula sa Public Attorney's Office, ma'am. Sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo legal. Ito pong PAW, ang Principal Law Office of the Government, para asikasuhin ang legal needs ng ating mga kababayang mahihirap sa kanilang criminal, civil, administrative, labor, and quasi-judicial cases. At maging administrative cases. So sa puntong yan ay nung nakaraang 2013, umabot ng halos 7 milyon, humigit kumulang ng mga kababayan natin ang nabiyayaan ng counseling, documentation, notarization, mediation, at representation sa mga hukuman at maging sa ating labor arbiters, NLRC, Court of Appeals, Supreme Court. At lahat po ng pangangailangan ay amin tinutugunan. Yan po ay 2013, pero ngayong linggo pa lang po namin pinipinal ang report namin na isasubmit sa ating mahal na Pangulo at sa ating Secretary of Justice, sa DBM, sa COA, at sa Civil Service Commission, yung aming kabuang natulungan noong 2014. Okay, pero Madam Persida, meron na kayong balangkas for the year 2015 kung ano pa ang masigit na malawak na maaabot ng serbisyo bukod pa sa mga jail visitations na regular na ginagawa ninyo, yung mga medical missions ninyo and so forth and so on, at mga jail decongestion projects ninyo. Kamusta po ang latag natin for 2015, ma'am? Ngayon 2015 ay sinasabayan po natin ang panukala ng ating mahal na Pangulo sa kanyang Philippine Development Plan na Peace and Justice, at kami po ay nananalangin na matuloy ang peace process kung paano naganap yan sa More Islamic Liberation Front members and officers at sa ating GRP at clients din po namin ng MILF sa kanilang mga kaso sa Davao, sa Mindanao at dito po sa Luzon, at sana po matulungan din natin ang CPP, NDF, NPA para sa gayon ay magkaroon na ng tuluyang tigil putukan sa pagitan ng ating hukbong sandatahan at ng ating mga kababayan na bundok. Yan ay matagal na nating inaasam-asam ng bawat Pilipino. Well, Vince, bago ko isalin sa iyo ang mikropono, napabalita, Madam Persida, na nitong nakalipas na araw na ilathala sa mga pahayagan sa radyo, television, ito pong napapanahon na yata, malapit na pagkakaloob ng executive clemency
para sa kulang-kulang 47 yatang mga inmates na mabibiyayaan. So, kamusta po ang pagsubaybay nyo rito, Madam Presida, lalo na ng PAO? Kaalinsabay po ng aking halos 9 na beses na pananalangin sa bawat araw na sana po ay makapaggawad na ng sagradong pagpapatawad, clemency ang ating mahal na Pangulo Benigno S. Aquino, ay dinalaw po natin nung nakaraang araw ang New Bilibid Prisons, ang medium, ang maximum security compound, at nakaulayaw po natin ang mga may sakit doon. At yung mga seriously ill, mga halos dying, at yung mga amputated na mga paa at mga paralitiko, ayan po sana po mauna po sila na mabigyan ng patawad, kalinsabay din at bago dumating po ang ating Santo Papa. At kahapon po naman ay nagpunta po tayo sa Camp Bagong Diwa. Pinasok ko po at kasama ng ating PAO legal team, ng mga doktor ng NBI, CSR, ng PAO, nurses, ating optometrician, ang talagang heightened security compound na nandoon yung ating mga kababayang suspected MILF, MNLF, Abu Sayyaf, CPP-NDF, nandun po yun. At gayon din po doon sa kinaroroonan ni Miss Napoles at ni Miss Gigi Reyes, ni Atty. Reyes, doon po sa Sika 2. Kaya Sika 1 and Sika 2 po ang ating napuntahan at natutuwa ako yung ating crew dito sa PTB4 at Radyo ng Bayan nakarating doon bagaman malayo at bagaman sinusum lang yung camera dahil bawal po talagang pumasok. At talagang suportado po ng media at ng pamahalaan ang pagtulong naman sa ating mga prisoners o inmates. Kasi nasabi ko po, wag silang mag-riot, wag mag-tumakas, sapagkat habang may buhay, may pag-asa at talagang ang pamahalaan natin ay seryoso sa pagbibigay hustisya sa maralitang Pilipino. Yes, Attorney Persida, with regards po dito sa executive clemency, na inaasahang ipagkakaloob ni Pangulong Aquino sa mga deserving inmates, syempre yun pong ating mga kababayan wants to ensure na yun pong mga makakasama po doon ay talagang deserving. Can you please explain, ma'am, paano po ba yung proseso ng pagpili po nito? Meron pong proseso ang Board of Pardons and Parole sa pag-aproba ng ating mahal na kalihim ng kagawaran ng katarungan, sinasabit sa Office of the President, pero may legal team din po ang ating mahal na Pangulo na nag-aaral yan. Kasi ang pagpapatawad ng Pangulo ay yan ay sagrado, plenary, absolute under the Constitution, at hindi basta binibigay-bigay lamang ng ating mahal na Pangulo. Kaya meticulous at masusing pag-aaralan at titiyakin din na ang mga, kumbaga kung may biktima ay nagkaroon na ng tinatawag na restorative justice process na naghilom na ang sugat mula sa sinasabing biktima sa pagitan nila at maging sinasabing nakagawa ng krimen laban sa kanila. So mga pagpapatawad na kailangang patungo sa pagkakasundo ng bawat partido at patungo rin sa pagbabagong buhay ng bawat prisonero natin na gagawaran ng mahal na Pangulo. Yung mga dying, sickly, talaga yun ang priority ng ating pamahalaan. Yes, ma'am. Kung halimbawa po ang isang inmate ay napagdesisyonan na bigyan po nitong executive clemency, pero yun po kanyang nagawa ng pagkakamali, oppose this, will it weigh po? Pinag-aaralan pong mabuti yan dahil kung sakali naman na may mga newly discovered evidence at talagang gaya limbawa ng Abadilla 5, may mga lumabas na mga bagong ebidensya pero huli na dahil pinal na ang desisyon ng Korte Suprema, ay mga pinakonsider din ng ating pamahalaan, ng ating mahal na Pangulo yung mga ganyang sistema, yung mga ganyang sitwasyon. Kaya sana po yung mga wrongfully accused, makasama na rin po dyan at lalo yung mga desisyon na merong dissenting opinion justices, criminal case na hindi unanimous, lalo yan, ang parusay 30 years maximum dahil reclusion perpetua, life imprisonment, 30 to 40 years. Pinag-aaralan po yan at kapag nabigyan naman ng commutation of sentence ng Pangulo o pagpapababa ng sentensya, hindi pa doon binigay, ay magiging qualified na sila sa parole. O pwedeng serve sentence na sila dahil baka sakaling sa haba ng panahon. Kasi nabasa ko, Ka Francis, di ba nabanggit mo kayo na 47, parang dadagdagan daw. Parang mahigit 100 na ang inaasahan na mag-grant nitong executive clemency. Pero sana talagang yung mga sickly at yung talagang matagal na yung mga aged na po, saka yung mga hindi na nakakatayo, yung halos binubuhat na ng mga kasamang preso sapagkat pinakita po sa akin ng pamunuan ng Bucor yung sitwasyon talaga nung may mga tama pa ng bala sa katawan, embedded sa loob ng katawan since 1999, since 2000.
So yun, kumbaga ay hindi na talaga maangguan ng krimen dahil hindi na nakakakilos. At saka marami rin po yata dyan, Madam Persida, na talagang kinalimutan na ng kanilang pamilya. Oo, tama ka dyan. Yung paano po kaya ang mga sitwasyon nito na mabibigyan ng clemency pagkatapos wala ng pamilyang uuwian, saan sila ngayon? Makikipagtulungan po tayo kay Secretary Dinky Suluman. Okay. At kami po may tie-up, may MOA po kami ng DSWD at pinirmahan namin ni Sec Dinky yan. At ako ano man ang mga kailangan livelihood ay pagtutulong-tulungan po ng PAO at DSWD yan sa ilalim din po ng pangasiwa ng ating Secretary of Justice. Ayun, maganda. Okay, now Madam Persida, dito naman po sa ating mga city jails, nabalitaan namin na ikangay kung ano raw yung na-discovering napakalaking iskandalong naganap doon sa ating pambansang piitan. Meron din po palang mga kahalintulad na pangyayari sa mga city jails. Alam ko pong madalas na dinadalaw po ninyo yan at madalas na kayo'y nagbibigay ng mga makadiwang mensahe at mga espiritual na mensahe para magbago itong ating mga nandiyan dyan sa ating mga panglungsod na piitan, Madam Persida. Tama po kayo dyan. Yan ay kumbaga perennial, institutionalized na unti-unting winawasak ng pamahalaan. Kinoy, kung ano man yung mga anomaling sinasabi sa loob ng mga piitan at yung mga pangyayari sa Bucor ay umpisa po yan ng pag-aayos, paglilinis. Ang akin lamang sana yung restriction sa dalaw ay wag maging permanente. Sana pagkatapos ng investigasyon na ibalik kasi nakakaburyong sa ating mga preso ang hindi nadadalaw ng kailang lola, lolo, ng kailang ninong, ninang na sumusuporta sa kanila. At kung merong kubol yung mayaman, sana meron na ring sapat na tulugan ang mahihirap. Maging pantay-pantay ang lahat. Kasi hindi masamang may tulugan, talagang karapatan nila yon. At ang pagkukulong na may kulong lang, deprivation of liberty, pero yung karapang pantao ng mga prisionero ay dapat na ibibigay talaga ng lahat. At saka tandaan natin, attorney po, di ba, na ang pagkakakulong ay pagkakataon para i-correct yung magbago. Corrective po ang measure na to, hindi naman para pahirapan itong ating mga kababayan na nakasala. Saka yung anumang illegal, dapat tanggalin talaga yon. Pero yung legal, karapatan lang, halimbawa, pagpapahangin sa preso, sapat na pagkain, tulog, tubig, init ng araw, at hangin, talagang dapat ibigayan ng ating pamahalaan. So, yung pag-aayos na yan, pasimula na marahil ito ay opener para sa lahat, na maging ang ating mga kasama sa Kongreso, sa pamahalaan, sa Senado at sa House of Representatives sana, ay makapagproyekto na bawat syudad ay mayroong jail na maayos-ayos kung saan hindi secure, maging yung nag-aalagang mga wardens natin, jail guards, mga, kumbaga kasi kuminsan, meron ding napapahamak na mga empleyado ng pamahalaan na kumukup-kup sa kanila. Pero isa po sa mga problema natin, Madam Persida, at alam kong ginagawa ng inyong tanggapan na kung maaari yung mga nakakulong na nating mga kababayan, mapadali sana ang paglilitis sa kanila. Hindi po yung sa isang taon 2 hearing lang, sa isang taon 1 hearing lang. Kaya po na masyadong congested na ang ating mga city jails at ang ating mga pambansang piitan. Meron po ba talagang naglalabi na kung maaari speedy trial o all cases? May speedy trial act na po. Kaya lang po talagang ngayon pilot po ng Supreme Court ang Quezon City. Para sa continuous trial at nire-revive yan ni Chief Justice at sana po yung bail kasi hindi kaya nang mahihirap. Meron na pong guidelines sa Supreme Court na i-consider yung income o kung indigent, wag patawa ng sobrang laking piyansa para makalaya kasi napupuno yung mga jail natin gaya dyan sa Camp Bagong Diwa, sa Sika 2, 800 plus. Pero ang capacity yan more or less 200 to 300 Naku lang. Di pa paano? Para silang sardinas na nakatayo na lang matutulog. Ganun talaga. Pero may mga in fairness marami na tayong mga lugar gaya ng Malabon. O maganda na ang jail dyan na ipagawayan. Merong sa Davao, meron na sa Marikina. So sana bawat pamunuang lokal ay magkaroon ng pag-aaral kung paano makapagtatayo ng maluwang-luwang na city jail. Yan. At yung continuous trial, sana umaga-hapon ng trial sa bawat hukuman. Hindi po bang pwede po bang i-request ng both parties concerned sa mga husgado, sa mga hukom na
paspasan ang paglilitis? Hindi, meron po kasing batas kaya pinupukpok din po ng ating Korte Suprema, ng Court Administrator ang puntong yan. Kaya lang mapapansin din natin na talagang highly congested din ang dockets ng ating mga hukuman. Kaya nga tuloy-tuloy yung ating mediation. Kaysa pumunta pa sa court, meron tayong pag-aayos, conciliation, arbitration. Isa rin yan sa parameters ng Philippine Development Plan ng ating mahal na Pangulo, yung alternative dispute resolution. At yung mga kababayan natin, kung pwede ayusin sa barangay ang problema, ay ayusin at pagdalhin sa hukuman. Settlement within the barangay level pa lang. Ayun. At saka, attorney, di ba meron po ngayong small claims court para kung maliliit lang po ang inyong mga claims, pwedeng doon na isettle, hindi na po umabot pa sa korte. O yan, talaga. Pero may filing fee kasi yung 500, hindi kaya na iba. Kaya dumadagsa sa PAO. Dumadagsa sa PAO yung mediation natin. At tuloy-tuloy, nung nakaraang 2013, around 300,000 cases ang na-compromise at na-settle. Hindi yung mga heinous crime, yung mga ordinary petty crimes at petty dispute ng ating mga kababayan. May nagpapasalamat sa Public Attorney's Office dahil magaling ang kanyang naging abogado. Napalaya siya agad, taga Sampaloc, Manila. Opo, magagaling yung PAO Manila natin. Aba, at hindi lang yung naman. PAO Quezon City. At noong 2013, umabot sa 11,000 ang napawalang sala ng Public Attorney's Office. Pero ngayon, kasi hanggang katapusan, kami binibigyan ng pagkakataon makapag-submit ng annual report. Kaya masusi namin, yung ating Statistics Division ay inaayos yung compilation ng mga report ng ating mga abogado. Yan ay isa na naman sa problema ang nakikita natin, Vibs, Madam Persida, na napag-uusapan natin sa ating abogado ng bayan portion. Ano po, na itong mga nakakulong, napakatapos after a certain period of time na patunayan na walang kasalanan, paano po ang liability o pananagutan ng ating pamahalaan sa mga taong katulad nito? Kailangan na acquittal beyond reasonable doubt. Yes, ma'am. Pero pag based on reasonable doubt, hindi na babayaran ng 10,000 pesos mula sa Board of Claims. Ayun. So pero may mga proseso, mag-apply sila sa Board of Claims para sa ganun. Yung mga napa-acquit, napawalang sala, para sa ganun ay mabiyayaan sila niyan. Okay. Well, attorney, meron pong mga katanungan sa atin. Isang paglilinaw lamang po. Libre daw po ba ang pagpapakonsult sa PAO at paghingi po ng attorney? Kasi po mayroon pong mga misconceptions na mayroon pa rin pong bayad. Ay naku, mali po. Wala pong bayad. Talagang wala pong bayad ang serbisyo ng PAO. Libreng handog po ito ng ating pamahalaan sa maralitang Pilipino. Wala pong bayad ang notaryo, walang bayad ang pagpunta sa korte na abogado, ang paggawa ng dokumento, mga pleadings sa court. Libre po lahat dahil ang nagpapasweldo po sa ating mga abogado ng bayan ay ang pamahalaan. Pati allowances, rata, ipinoprovide po yan at pagpunta sa presinto kapag may naaresto, may inquest proceedings, may custodial interrogation, libre po yan. Walang bayad. Kapag may naningil pong abogado, kakasiguhin po natin pagkatapos na siya po ay ating maimbestigahan. Sapagkat meron na pong 6 na abogado mula na ako'y po na amin pong pinatawa ng pinakamataas at pinakamahigpit na sanction, dismissal from service, dahil sila po ay ating didisiplina. Okay, kamakailan po nagpanumpa na naman tayo ng mga bagong public defenders sa inyong tanggapan, Madam Persida. Congratulations sa kanila. At kompleto na po ba ang ating public defenders sa dami ng kasong dumadating sa inyo araw-araw, ma'am? Meron po kami pending request pa sa DBM. Okay. Around 250 items of lawyers. Kasi kami po hanggang hindi pa 1:1 sa court. 1,536 lang po ang public attorneys natin. Kasama na ako doon, 1,536. Ang ating korte po ay more or less 3,000. Kaya ang isang abogado ng PAO ay 2 hanggang 3 court pa rin ang kanya nahahawakan. Pero bagaman talagang pagod, hirap, ay tuloy-tuloy. At inspired ang ating mga abogado. At meron pong isang anak ng Associate Justice ng Supreme Court na nito lamang Lunes ay nag-take out at nag-join sa amin. Okay, ito habol ko before totally winding at bago natin hinga ng panghuling mensahe si Madam Persida. Good morning po, Attorney Acosta. Ang ganda-ganda nyo naman po. Ano po ba ang beauty secret nyo? Nakakainggit ang beauty nyo. Lisa Manuel ng San Mateo, Rizal. Kailangan po malinis ang kalooban nyo. Ayan. Kasi nakikita sa mata ang kalinisan ng kalooban. Gumaganda kahit di masyado maganda kapag mabait ang isang tao. Kumakain ng gulay, ng prutas. At umiwas sa maalat, umiwas sa taba-taba, konting karne lang. At hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alcohol. Ako talagang nakatingin sa akin sa Madam Persida. Direct na hindi ako umiinom ng alak. So, yun po kasi, clean living po tayo. At yung
isipin natin ang buhay ay kaloob ng Diyos, masayang mabuhay sa mundo. Pag-ingatan natin. Pag-ingatan natin ang buhay. Ang buhay ay mahalaga at tumulong sa kapwa at marami mananalangin para sa ating kaligtasan. Liza Manuel, i-ready mo yung ating fans club, ha? Okay. So before totally winding, Madam Persida, ang inyo pong mensahe sa sambayanan. At pakipagtulungan po tayo mga kababayan sa mga magagandang programa ng ating pamahalaan. Ginagawa po lahat namin ang aming magagawa para sa ganun ay maging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bayan sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga sakunan dumarating, disasters, ay talaga napaka-resilient ang mga Pilipino. Kung kayo may problema legal, tumawag lamang po sa ating hotline 929-9436 o kaya 02-929-9436 upang matulungan namin ang inyong mga legal na problema. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, yes, nakapanayan po natin ang Public Attorney's Office Chief, Attorney Persida Rueda Acosta. Samantala, puntahan na natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Yes, maraming salamat, Vivian. Ngayon po ay magsisimula na ang pahalik sa Itim na Nazareno at bukas ay ang prosesyon na o traslasyon ng Itim na Nazareno. Kaya po, mensahe natin sa mga deboto, mag-ingat at sumunod sa panuntunan o guidelines ng mga otoridad para na rin po maging safe kayo sa traslasyon. Ayon, happy viewing po sa Sarmiento family mula sa San Pedro, Laguna, lalo na kay Dustin. Happy viewing. At sana po nakatulong kami sa lahat ng mga balita at impormasyon na inandog namin ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Back na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.